Hey mga brods, eto na nga, Mikey Williams, gusto na nga rin ba itong i-trade ng Converge Fiber Xers? Yes mga brods, paano ba naman kasi ito pong si Mikey Williams sa lahat ng mga laro nito ng Converge? Kakaunti lang na iambag nito. Minsan nga, zero talaga. Wala talagang mayambag. Ito pong si Mikey Williams. So mga kabrods, ito na ba yung simula ng pag-down at pagbagsak ng laro ng isang Mikey Williams? So nasa na yung isang Mikey Williams dati na kayang makapagkampiyon ng isang koponan at kayang bumuhat na katulad dati ng TNT Tropang 5G na ilang beses niyang pinagkampiyon yun. So mga kabrods, ayon din sa reports and rumors natin, ito pong Converge Fiber Xers gusto rin netong humanap ng mga offers para makuha si Mikey Williams. Sabi nila, sayang nga daw yung offer dito kay Mikey Williams. Ang laki nga daw para lang makabalik Isang taon na kontrata ni Mikey Williams pero parang gusto ng pasuin ito ng Converge Fiber Xers at i-offer ito sa iba. Dahil hindi nga nila nakukuha yung pinaka-deserve na sahod ni Mikey Williams. Kumbaga walang balik sa kumpanya Dahil binibigyan mo ng malaking sahod pero binibigyan ka naman ng mga pangit na stats neto ni Mikey Williams. So sayang lang yun mga kabrods. Tapos ang Converge ngayon, hirap na rin sa sistema dahil syempre, kumbaga parang nagulo na yung laro nila dahil kulang nga rin sa scorer ito pong team na ito. So mga kabrods, ito pong SMB, ayon doon sa reports and rumors natin, SMB gusto rin nila ito pong si Mikey Williams. Dati yon mga kabrods, dahil dati napagaling na ito ni Mikey Williams kahit sabihin natin na nagde-demand ito ng sahod pero yun kasi yung mga time na condition pa ito. Pero ngayong nakita talaga ng SMB na parang nawala yung isang Mikey Williams na talagang prime dati mga kabrods, parang medyo nailang sila na makuha ulit si Mikey Williams. Pero ayon dun sa reports and rumors natin mga kabrods, meron kasing mga magagaling na developmental coach dito. Ito pong SMB Camp. Yes mga kabrods, yan din kasi ang isa sa dahilan kung bakit napaka-successful nito. Ito pong San Miguel Beermen dahil yung mga trainers dito, coach dito, mga developmental coach nila dito mga kabrods ay kakaiba't magaling din talaga. So sabi nila, ibabalik nila ang isang pagiging kondisyon na Mikey Williams dito sa training camp ng San Miguel Beermen. Kumbaga kukunin nila ito pong si Mikey pero hindi doon sa kasing laki ng offer ng Converge. Kukunin nila ito sa isang standard lang ng offer at ibabalik nila ito pong laro ni Mikey Williams. At once na talaga nag-produce na naman ito ng mga ala-import na numbers, dito magtataas ang offer ng SMB. Kapag talagang napatunayan niya na talagang bumalik na yung shape niya. So yun nga rin ang isa sa mga dahilan mga kabrods. Kumbaga bibitawan man ito ng Converge pero sasaluhin naman ng SMB pero ibabalik nila yung laro ni Mikey Williams. Grabe rin kasi once kasi na maibalik mo yung isang Mikey Williams talaga na best shape nito mga kabrods, talagang mabibigyan ka ng kampyonato nito. Yes, ala-import na numbers ang binibigay nito. Sabi nga nila para kang merong import kapag kakampi mo si Mikey Williams, di ba? Kaya di ba dalawang kampyonatong nabigay sa TNT Tropang Giga dati, tapos dalawa pa doon finals MVP siya. So kahit walang RHJ, talagang nabigyan pa niya talaga ng kampyonatong TNT. So yun yung mga Mikey Williams na gustong ibalik naman ng SMB dahil alam natin na yes, malakas ng lineup ng San Miguel Beermen pero pag naibalik pa nila yung laro ni Mikey Williams habang ito ay bumagsak na yung laro, habang ito ay mura pa, ito sasamantalahin nila at bibigyan nila ng plano ito pong sa pagtitrain ulit nila kay Mikey Williams dahil worth it din naman na kapag naibalik ni Mikey Williams yung talagang best shape nito. Kaya ikaw mga kabrods, at sa tingin nyo ba dapat bang itsagain ito ng SMB na kunin si Mikey Williams at worth it ba na maibalik nila ang laro nito? Kaya komento mo lang, pili mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang naman natin mga kabrods. Ito na nga isa sa mga talagang best report natin. Ito pong si Marquise Chris. Yes mga brods, ang former NBA player na 6'9" na reserbang import ni Justin Brownlee sa Barangay Nebras San Miguel. So sino ba si Marquise Chris? Ito lang naman yung reserbang import ni Brownlee, talagang nag-NBA na draft ng Sacramento Kings ng 2016 at 6 years na naglalaro sa NBA to mga kabrods. From Phoenix Suns to Dallas Mavericks nung last NBA stint niya nung 2022. Sa ngayon, as of now, ngayon mga
kabrods, naglalaro ngayon sa Shandong High-Speed Kirin dito sa CBA sa China. Ito naglalaro mga kabrods. Kahit sabihin natin na matagal nang itong hindi nag-NBA, mga kabrods, hindi ito masasabing matanda na. Dahil 28, yes, 28 anyos lang. Ito pong si Marquis Chris na bilang isang reserbang import ng Ginebra. So ito mga kabrods, mas malaki kay Brownlee, 6'7 o 6'6 lang si Brownlee, ito 6'9. Tapos, mas bata pa kay Justin Brownlee. Ito pong si Marquis Chris. At ito, na NBA pa mga kabrods. At ito makikita mo rin naman sa mga highlights na ito na pinapakita natin dyan. Bukod sa bilang isang dunker, talagang napaka-athletic. Tingnan ng mga highlights na pinapakita natin dyan din mga kabrods. High flyer, dunker, yan din ang specialty na ito ni Marquis Chris. Pero hindi nyo rin ba alam na isa rin itong legit scorer mga brods. Yes, outside shooting. Although yes, kahit sabihin natin role player siya sa NBA, pero mga kabrods, pag nailabas nyo yung talagang totoong laro niya, isang legit scorer at elite scorer, ito pong si Marquis Chris. Parang Justin Brownlee lang din yan mga kabrods. Pero dito kasi sa Ginebra, yun nga, sabi natin na naipapanalo naman ni Brownlee yung mga ibang laro nila sa Ginebra ngayon kahit wala silang malaking import, kahit wala silang malaking local big man, mga kabrods, naipapanalo pa rin yan ni Brownlee. Pero mga kabrods, hanggang saan? Hanggang kailan tatagal yan? Dahil once na kasi na makita ng mga ibang kupunan niyang weakness talaga ng Ginebra sa ilalim, dito na sila titirahin at matatalo na naman ng Ginebra at mai-eliminate na naman. Iiyak na naman ng mga Ginebra fans. Pero yun nga, kung itong Ginebra ay mag-upgrade naman kahit papano ng isang import na 6'9" na katulad ni Marquis Chris, mga kabrods, ay may palag at may bitaw ito ngayong elimination round up to playoffs to semis or championship. Diba mga kabrods? Itong si Marquis Chris mga kabrods, once kasi na mag-NBA ka na, talaga nandyan pa rin yung skills mo. Napakagaling din kasi nito sa ilalim mga kabrods. Kahit sabihin natin na 6'9 lang ito, pero mga talagang binibitawan na itong Blanca, mga binibitawan na itong depensa talaga sa NBA, ay mas malalaki pa rin kasi sa kanya. Pero yung mga NBA player na yun, pero hindi pa rin makapalag sa ilalim kay Marquis Chris. So ito yung maganda sa Ginebra, isang athletic na power forward na import ang makukuha nila dito mga kabrods. So maganda kung magiging reserbang import ito ng Ginebra. Di naman natin sinasabi na pinalitan na agad si Justin Brownlee ni Marquis Chris. Ito ay isang reserbang import lang ni Ginebra mga kabrods. Itong reserba na ito ay if ever man na si Justin Brownlee mag-struggle na talaga ngayong Commissioner's Cup 2026 mga kabrods, ay dito na nila i-activate ito pong former NBA player. Talagang super import na ito. So mga kabrods, maganda na mayroong reserba ang Ginebra. Dahil ito pong si Justin Brownlee, pwede mo naman din kasi itong gawing import sa Governor's Cup. Kumbaga, parang sinubukan lang ng Ginebra kung kakayanin pa ni Brownlee ito pong Commissioner's Cup. Pag hindi naman, mga kabrods, Marquis Chris activated na yan if ever man. Dahil magaling na player, subok na sa NBA at mga kabrods, baka mabuhat pa niyang Ginebra up to championship round. Dahil yan ang pinaka-namimiss na ng fans na makapag-champion naman ng Ginebra dahil 3 years nang hindi napapa-champion ni Brownlee Ginebra mga kabrods. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Marquis Chris to Barangay Ginebra San Miguel. Salamat po sa panonood mga brods. This is Will Basketball Trade Option lang. I'm out.